Daddy's Little Miracle. Iyan ang nakasulat sa maliit na damit ng sanggol na mahigpit kong hawak habang naglalakad sa hallway ng hotel. Pagkatapos ng 4 na taong paghihintay sa wakas, dininig ng Diyos ang panalangin ko. Buntis ako. Gusto kong isigaw sa buong mundo ang saya, lalo na sa asawa kong si Ramon. Pero bago ko pa man mahawakan ang doorknob ng kwarto niya, isang boses ang nagpatigil sa mundo ko. Boses ng isang babaeng kabisado ko. Boses ng sarili kong ina. Ramon, dahan-dahan naman. Baka biglang dumating si Camille. Alam mo namang selosa ang anak ko. Kasunod nito ang isang tawang parang kuryenteng gumapang sa likod ko. At ang sagot ni Ramon iyon ang bumaon sa puso ko ng mas malalim pa sa anumang patalim. Huwag kang mag-alala, Lorena. Ang tangang asawa ko, masyado yung abala sa pag-iilusyong magkakaanak kami. Hindi niya alam sa lalaking baog na katulad ko, ikaw lang, ang kaisa-isang kaligayahan ko. Baog kung baog si Ramon. Kaninong anak ang dinadala ko sa isang saglit ang regal, lungbitbit ko ay naging simbolo ng pinakamabahong sikretong sisira sa buhay ko. Ang asawa kong pinagkatiwalaan ko at ang nanay kong itinuring kong sandigan, sila ang magkasabot sa isang laro ng pagtataksil na hindi ko kailanman inakala. Ako si Camille Rosales, at ito ang kwento ng aking pagbangon mula sa putika ng kahihiyan tungo sa pagbawi ng aking dangal bilang isang babae at bilang isang ina. Handa na akong harapin ang katotohanan. Kahit ang katotohanan yon ay nakabaon sa loob mismo ng aking sinapupunan. Daddy's Little Miracle. Iyan ang nakasulat sa maliit at kulay puting damit ng sanggol na mahigpit kong hawak sa loob ng aking bag. Habang naglalakad ako sa malawak at marangyang hallway ng Grand Manila Hotel, pakiramdam ko ay lumulutang ako sa ulap. Pagkatapos ng 4 na taon ng walang katapusang pagsusuri, masakit na turok ng hormones at mga gabing umiiyak ako sa harap ng altar, sa wakas dininig ng Diyos ang tanging hiling ko. 8 linggo. 8 linggo na ang munting buhay sa loob ng aking sinapupunan. Surprise, Ramon! Malapit ka nang maging tatay! Bulong ko sa sarili ko habang dahan-dahang lumalapit sa presidential suite kung saan nanunuluyan ang asawa ko para sa isang business conference. Hindi niya alam na pupunta ako. Gusto kong makita ang gulat at tuwa sa kanyang mga mata. Gusto kong yakapin niya ako at sabihing sulit ang lahat ng hirap namin. Ngunit nang makarating ako sa harap ng pinto, napansin kong bahagya itong nakabukas. Akmang itutulak ko na ang pinto nang makarinig ako ng mahinang tawa sa loob. Isang tawa na tila humaplos sa alaala ko. Isang pamilyar na boses ng babae. Ramon, dahan-dahan naman. Baka biglang dumating si Camille. Alam mo namang selosa ang anak ko? Sabi ng babae sa loob ng kwarto. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Camille, anak ko? Kilala ko ang boses na yon. Hindi ako pwedeng magkamali. Yon ang boses ni Lorena, ang sarili kong ina. Ang babaeng ginuwardiyahan ko, mula nang mamatay si Papa, ang taong kinukok ko sa bahay namin dahil sa sakit niya. Sumunod ang boses ni Ramon, ang asawa kong itinuring kong mundo sa loob ng 5 taon. Huwag ka mag-alala, Lorena. Ang tangang asawa ko masyado yung abala sa opisina at sa pag-iilusyo magkakaanak kami. Hindi niya alam sa lalaking baog na katulad ko, ikaw lang ang kaisa-isang kaligayahan ko. Baog, halos mapatili ako sa isipan ko. Baog si Ramon, pero paano sabi ng doktor sa amin noon, ako ang may problema? Sabi ni Ramon, okay lang kahit hindi kami magkaanak, basta magkasama kami. Pero ngayon, narinig ko mismo sa kanya ang katotohanan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Itinulak ko ng malakas ang pinto. Ramon, ang eksenang tumambad sa akin ay parang isang bangungot na hinding-hindi ko makakalimutan. Ang nanay ko, suot ang kanyang silk robe na ako pa mismo ang bumili, ay nakayakap sa asawa ko sa ibabaw ng kama. Pareho silang nanlaki ang mata, pero sa halip na takot, isang malamig na titig ang ibinigay sa akin ni Ramon. Camille, anong ginagawa mo rito? Tanong niya habang kalmado siyang bumabangon at nag-aayos ng damit. Wala man lang bakas ng pagsisisi sa kanyang muka. Anong ginagawa ko rito? Ako dapat ang magtanong niyan. Ramon, asawa kita, at ikaw, ma? Nanay kita? Paano niyo nagawa sa akin ito? Nanginginig ang buong katawan ko. Inilabas ko ang munting damit mula sa bag ko at ipinakita sa kanila.
Buntis ako, Ramon! Buntis ako! Imbes na matuwa, humalakak ng malakas si Ramon. Isang tawa ang puno ng pangungutya. Buntis, Camille. Huwag mo akong gawing tanga. Alam nating dalawa na hindi mo ako pwedeng mabuntis dahil baog ako. Matagal ko nang alam yon bago pa man tayo ikasal. Napatitig ako sa kanya, hindi makapaniwala. Anong sinasabi mo? Sabi mo sa akin noon ikaw ang nag-asikaso ng mga resulta ng test natin sa Manila Clinic. Sabi mo ako ang may problema, kaya kailangan natin mag-undergo ng treatment. At naniwala ka naman. Singit ni Mama habang lumalapit sa akin. Walang bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata, kundi purong pandidire. Camille, ang drama mo masyado. Kung buntis ka, sigurado akong hindi kay Ramon yan. Sino ang lalaki mo? Sino ang totoong ama ng batang yan na gusto mong ipatupon sa asawa mo para makuha ang pera ng mga agire? Mama? Ano bang pinagsasabi niyo kayo ang nagtakse? Kayo ang may kasalanan. Sigaw ko kasunod ng isang malakas na sampal na dumapo sa pisingi ko. Hindi mula kay Ramon, kundi mula sa sarili kong ina. Huwag mo akong masigaw-sigawan, Camille. Wala kang utang maloob. Pagkatapos kitang, palakihin yan ang igaganti mo sa akin. Ang pagbintangan ako sa mga dumi na ikaw mismo ang gumagawa. Sabi ni Mama habang itinuturo ang muka ko. Biglang kinuha ni Ramon ang kanyang cellphone at may tinawagan. Security! May intruder dito sa suite ko. Isang babaeng baliw na nanggugulo sa amin ng mother-in-law ko. Pakitapon sa labas. Ramon, ano ba? Buntis ako, anak mo? Eto? Pilit kong sigaw habang pilit akong hinihila ng dalawang malalaking security guard na pumasok sa kwarto. Ang maliit na damit ng sanggol na hawak ko ay nahulog sa sahig. Nakita kong inapakan ito ni Ramon bago niya isara ang pinto. Bitawan niyo ako, Ramon, ma! Kinaladkad ako palabas ng hotel sa harap ng maraming tao. Ang mga flash ng camera mula sa mga reporter na nandoon para sa conference ay sumalubong sa akin. Naririnig ko ang bulong-bulungan ng mga tao. Yan ba ang asawa ni Ramon Aguirre na huli raw, na may ibang lalaki kaya pinalayas? Kaiya-iya, mukhang totoong balita na nagnanakaw din siya sa kumpanya para sa kabit niya. Ibinagsak ako ng mga guards sa labas ng hotel sa gitna ng malakas na ulan. Nakaluhod ako sa kalsada basang-basa at walang kahit anong gamit, kundi ang suot kong damit at ang maliit kong bag. Ang pera ko, ang kotse ko, ang access sa bahay namin. Lahat yon ay nasa ilalim ng pangalan ni Ramon. Napahawak ako sa aking tiyan. Doon sa gitna ng dilim at lamig, naramdaman ko ang takot. Ngunit kasabay niyon ay isang matinding galit ang sumiklab sa puso ko. Hindi ko kayo mapapatawad! Bulong ko habang humahagulgol sa ilalim ng ulan. Ramon, kinuha niyo ang lahat sa akin, pero ang batang ito, hinding-hindi niyo makukuha sa akin. Sa isang iglap ang Camille na mahina at masunurin ay namatay sa kalsadang iyon. At sa muling pagtayo ko tanging paghigan at katarungan na lamang ang natitira sa aking isipan. Ngunit paano ko mapapatunayan ang totoo kung ang lahat ng ebidensya ay laban sa akin at higit sa lahat, kung totoong ang baog si Ramon, kanino nga ba itong buhay na dinadala ko sa aking sinapupunan? Ang ulan sa Manila ay tila naging mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ngunit mas masakit ang mga flash ng kamera na tila humihiwa sa aking danggal habang nakaluhod ako sa labas ng hotel. Naririnig ko ang mga bulong na kasing talas ng patalim. Hindi sapat kay Ramon na ipahiya ako sa loob. Gusto niyang panoorin ng buong mundo ang pagbagsak ko. Mrs. Aguirre, tuto bang ginamit niyo ang pondo ng Aguirre Land para sa inyong sikretong karelasyon? Sino ang ama ng batang dinadala niyo? Hindi totoo yan, sinungaling sila. Pilit kong sigaw, pero ang boses ko ay nalunod sa ingay ng ulan at sa hagulgul ko. Wala akong lakas na tumayo hanggang sa isang pamilya na sasakyan ang huminto sa harap ko. Ang itim na SUV ni Ramon, bumaba ang bintana at sumilip ang mukha ni Mama. Wala na siyang suot na robe. Nakasuot na siya ng mamahaling terno, mukhang kagalang-galang na biyuda. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na parang isang maruming basahan sa kalsada. Huwag ka nang gumawa ng eksena, Camille. Nakakahiya ka. Malamig na sabi ni Mama. Umalis ka na sa Manila bago pa kita tuluyang ipakulong. Ipinasa na ni Ramon sa mga awtoridad ang mga dokumentong nagpapatunay na kumuha ka ng 5 milyong piso mula sa kumpanya. Iyon ang pambayad mo sa mga kasalanan mo sa amin. 5 milyon,
Alam nyo namang hindi ko magagawa yon. Kayo ang kumuha ng pera, di ba? Kayo ni Ramon? Manahimik ka bulyaw ni Mama. Mula ngayon, wala na akong anak na nagnang alang Camille. Kalimutan mo na ang bahay, ang pera at ang pangalang Agire. Isama mo yang batang yan sa kung saang kangkungan mo man, balak itapon ang sarili mo. Humaharurot na umalis ang sasakyan, iniwan akong balot ng usok at talsik ng maruming tubig. Pilit kong pinatatag ang aking tuhod. Kailangan kong pumunta sa bangko. Meron akong personal na ipon pero ang pinaghirapan ko bago pa man ako ikasal. Pero pagdating ko sa ATM, sa kanto ang screen ay nagpakita ng isang mensahang nagpalamig sa aking dugo. Account frozen. Mabilis akong tumakbo patungo sa aming kondo. Yon ang tahanan namin sa loob ng 5 taon. Ngunit pagdating ko sa pinto, hindi na gumagana ang biometrics ko. Ang card key ko ay tinanggihan ng system. Ma'am, Camille, pasensya na po, sabi ni Mang Carding, ang security guard na laging binibigyan ko ng merienda noon. Nakayuko siya, hindi makatingin sa akin. May utos po si Sir Ramon, bawal na po kayong pumasok. Ang mga gamit niyo po, nasa likod na, malapit sa basurahan. Parang gumuho ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon. Sa gilid ng loading dock, nakita ko ang 3 itim na trash bags. Doon nakasilid ang aking mga damit, ang aking mga sertipiko bilang CPA, at ang ilang mga larawan ni Papa. Ang lahat ng pinaghirapan ko itinuring na lang na basura. Naupo ako sa tabi ng mga sako ng basura, niyayakap ang aking sarili habang nanginginig sa ginaw. Kinuha ko ang aking cellphone para tumawag ng tulong, ngunit nakatanggap ako ng sunod-sunod na notification. Ang balita ay kalat na sa social media. CFO of Aguirre Land pregnant by another man and embezzling millions. Ang mga kaibigan ko, ang mga dating katrabaho, wala ni isa sa kanila ang sumasagot sa mga tawag ko. Sa isang iglap, naging paraya ako sa sarili kong lungsod. Anak, bulong ko habang hinahaplos ang aking tiyan. Wala na tayong matuluyan. Wala na tayong kakampi. Sa gitna ng desperasyon, isang muka ang pumasok sa isip ko. Si Tia Rosa. Ang nakababatang kapatid ni Mama na matagal na niyang itinak, dahil sa alitan sa lupa sa probinsya. Si Tia Rosa ang tanging taong maaaring makaintindi sa akin dahil alam niya kung gaano kalupit ang puso ni Lorena. Kinuha ko ang mga sako ng basura at pilit na binuhat ang mga ito patungo sa terminal ng boss sa Cubao. Bawat hakbang ay parang pagpaparusa. Bawat tingin ng mga tao ay tila paghatol. Habang nakaupo ako sa loob ng bus na biyaheng Batangas, nakadungaw sa bintana at pinapanood ang mga ilaw ng Manila na dahan-dahang lumalayo, naramdaman ko ang isang kakaibang pagtibok sa aking puson. Hindi ito sakit, kundi tila isang paalala. Isang paalala na hindi ako pwedeng sumuko. Ramon, Mama, akala nyo ay tapos na ako. Bulong ko sa hangin. Akala nyo ay nakuha nyo na ang lahat. Pero nakalimutan nyo kung sino ako. Ako ang accountant na nakakaalam sa bawat butas ng inyong mga illegal na gawain. At sa oras na malaman ko ang katotohanan tungkol sa batang ito, sisiguraduhin kong kayo ang susunod na luluhod sa harap ko. Ngunit habang papalapit ang boss sa madidilim na kalsada ng probinsya, isang tanong ang hindi mawala sa isip ko. Kung baog si Ramon at alam kong wala akong naging ibang lalaki, paano may nabubuhay sa loob ko kane, nung binhi ang ninakaw at itinanim sa aking sinapupunan? Sa aking pagbabalik sa Batangas. Hindi ko alam na ang sagot sa tanong na iyon ay mas nakakagimbal pa kaysa sa pagtataksil na aking naranasan. Mabigat ang amoy ng dagat at tuyong lupa na sumalubong sa akin nang bumaba ako sa terminal ng bus sa Batangas. Ito ang amoy ng aking kabataan, ang lugar kung saan ako lumaki bago kami dinala ni Mama sa Maynala para maghanap ng mas magandang buhay. Ngunit na yon, bumalik ako. Hindi bilang isang tagumpay na accountant, kundi bilang isang babaeng tinalikuran ng sariling dugo. Dala ang 3 itim na sako ng basura na naglalaman ng tira-tira kong buhay, sumakay ako ng tricycle patungo sa dulo ng bayan sa Sitio Esperanza. Habang binabaybay namin ang mabatong kalsada, hindi ko mapigilang mapansin ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Sa probinsya, ang balita ay mas mabilis pa sa hangin. Diyan na lang po, sa tapat ng lumang bahay na bato, yung may malaking puno ng mangga, sabi ko sa driver. Nang huminto ang tricycle, isang matandang babae na may hawak na walis, tingting ang dahan-dahang lumabas mula sa balkona. Si Tia Rosa.
Baka sa kanyang mukha ang pagtataka na agad napalitan ng gulat nang makilala ako. Camille, Diyos ko, anong nangyari sa'yo, bata ka? Mabilis siyang bumaba at sinalubong ako. Tiningnan niya ang mga sako ng basura na bitbit ko at ang basang-basa kong anyo. Balita rito sa radyo at sa Facebook, totoo ba ang mga sinasabi nila? Napayuko ako, naramdaman ko ang panibagong bugso ng luha. Tiya, wala po akong ginawang masama. Pinagkaisahan po nila ako ni Mama. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Tia Rosa sa langit na tila hinahanap doon ang kapatid niyang si Lorena. Ang babaeng yon, hanggang ngayon wala pa ring puso. Halika pumasok ka. Huwag kang makinig sa mga bulong-bulungan sa labas. Ngunit hindi madaling iwasan ang mga bulong. Habang naglalakad kami papasok rinig ko ang boses ni Aling Marites mula sa kabilang bakod. Yan pala yung anak ni Lorena na nagnakaw daw sa asawa. Buntis pa yata sa ibang lalaki. Akala mo kung sinong disente no nasa loob pala ang kulo? Hinawakan ni Tia Rosa ang kamay ko ng mahigpit. Hayaan mo sila, Camille. Dito ligtas ka. Pagpasok sa loob ng bahay, sinalubong ako ng amoy ng luman hunit, malinis na kagamitan. Ipinagluto ako ni Tia Rosa ng mainit na sopas, pero halos hindi ko ito masubo. Bigla ako nakaramdam ng matinding pagkahilo. Ang puyat pagod at emosyonal na trauma ay nagsimulang maningil sa aking katawan. Napahawak ako sa aking tiyan nang makaramdam ako ng bahagyang pananakit. Camille, namumutla ka, sigaw ni Tia Rosa. Sakto, may medical mission ngayon sa barangay hall. Maraming doktor mula sa Maynila ang nandoon para magbigay ng libreng check-up. Tara, baka mapano ang bata. Kahit nang hihina sumama ako kay Tia Rosa, ang barangay hall ay puno ng mga tao, pero dahil sa emergency na kalagayan ko agad kaming pinapasok sa loob ng isang makeshift clinic. Dok, pakitingnan po ang pamangkin ko. Buntis po siya at parang mahihimatay. Pakiusap ni Tia Rosa sa isang doktor na nakatalikod sa amin. Nang lumingon ng doktor, tila huminto ang mundo ko. Matangkad kagalang-galang at may mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Noel? Pabulong kong sabi. Camille. Bakas din ang gulat sa kanyang muka. Si Noel ay isang senior student noon sa university kung saan ako nag-aaral ng accountancy. Siya ang tahimik na genius sa College of Medicine na laging nakaupo sa library malapit sa akin. Ilang beses kami nagkasama sa mga student council meetings noon at palagi siyang may kakaibang malasakit sa tuwing nagkakausap kami. Noel, ang tagal na! Sabi ko bago tuluyan ng dilim ang paningin ko. Nagising ako na may IV drip na sa aking kamay. Nakahiga ako sa isang maliit na kama sa loob ng klinik. Nakaupo si Noel sa tabi ko, tinitingnan ang aking medical chart na hawak niya. Ang kanyang mukha ay seryoso tila may malalim na iniisip. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya nang mapansing-gising na ako. Ang boses niya ay mahinahon pero may halong awit ng pag-aalala. Medyo okay na, Noel. Salamat. Hindi ko alam na nandito ka. Nagvo-volunteer ako rito tuwing weekend. Camille, nabasa ko ang mga balita sa Manila. Hindi ako naniwala. Kilala kita simula college. Hindi mo magagawa ang mga bagay na ibinibintang nila sa'yo. Naramdaman ko ang paggaan ng loob ko. Sa wakas, may isang taong naniwala sa akin bukod kay Tia Rosa. Salamat, Noel, pero mahirap patunayan ang totoo. Tumayo si Noel at lumapit sa akin. Tiningnan niya ang aking tiyan pagkatapos ay muling tumingin sa aking mga mata. May kung anong bigat sa kanyang titig na hindi ko maipaliwanag. Camille, tungkol sa pagbubuntis mo, sinabi mo sa mga tao na anak ito ni Ramon, di ba? Tanong niya sa isang mahinang boses na kami lang ang nakakarinig. Oo, pero sabi niya baog siya. Pero Noel, wala akong ibang lalaki alam ng Diyos yan. Tumanggo si Noel, pero hindi siya umiwas ng tingin. Alam ko, kaya nga kailangan mag-ingat ka. May nalaman ako sa preliminary test na ginawa ko habang tulog ka. Ang timeline ng pagbubuntis mo at ang mga detalye ng procedure na ginawa sa'yo sa Manila, may hindi tumutugma. Anong ibig mo sabihin, kinabahan ako? Hinawakan ni Noel ang kamay ko, isang hawak na puno ng proteksyon. Huwag kang matakot. Tutulungan kita, pero sa ngayon, kailangan mo magpalakas. Dahil ang batang dinadala mo, siya ang magiging susi para malinis ang pangalan mo.
pero siya rin ang magiging dahilan kung bakit gagawin ng mga Aguirre ang lahat para makuha ka. Naiwan ako nagtataka sa sinabi ni Noel. Bakit parang may alam siya na hindi ko alam? At bakit sa bawat tingin niya sa aking tiyan, tila may nababasa akong lungkot at pangungulila sa kanyang mga mata. Nagising ako sa tilaok ng mga manok at sa amoy ng bagong luto na barako na kape ni Tia Rosa. Sa isang sandali, nakalimutan ko ang bangumot sa Maynila. Akala ko nasa isang mahabang bakasyon lang ako. Pero nang hawakan ko ang aking tiyan at maramdaman ang bahagyang kirot sa aking pisngi mula sa sampal ni Mama, bumalik ang lahat. Gising ka na pala, Camille. Halika rito, uminom ka muna ng gatas. Sabi ni Doc Noel, kailangan mong kumain ng maayos. Bungad ni Tia Rosa habang naglalapag ng pinggan ng tinapang bangus at sinangag. Salamat po, Tia. Si Noel, nasaan na po siya? Maagang umalis para sa round niya sa bayan. Pero nag-iwan siya ng gamot at bilin na huwag ka raw masyadong magpagod. Mabuting bata si Noel, Camille. Nung mamatay ang tatay mo, siya ang madalas magpadala ng tulong dito sa barangay nang hindi nagpapakilala. Napatigil ako sa pagsubo. Si Noel, bakit niya gagawin yun? Hindi ko alam, anak, pero tila malalim ang utang na loob niya sa pamilya natin, o baka sa'yo mismo? Hindi ko na naitanong pa ang ibig sabihin ni Tia Rosa dahil biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Isang lalaki nakasuot ng uniforme ng munisipyo ang pumasok, may hawak na isang itim na folder. Magandang umaga po. Kayo po ba si Rosa Rosales? May dala po akong notice mula sa munisipyo at sa Aguirre Land. Ang lupa pong kinatitirikan ng bahay na ito at ang 5 ektarya ng sakahan sa likod ay formal na nang nailipat sa pangalan ni Sir Ramon Aguirre. Sabi ng lalaki. Halos mabitawan ni Tia Rosa ang basong hawak niya. Anong sinasabi mo ang lupang ito ay pamana ng namayapang asawa ng kapatid ko? Hindi yan pwedeng ibenta ng wala ang pirma ko o ni Camille. Diyan po kaya nagkakamali, ma'am. Sagot ng lalaki sabay, abot ng dokumento. May pirma po rito ni Mrs. Lorena Rosales Aguirre bilang administrator at may pirma rin po ni Miss Camille Rosales bilang pagsang-ayon. Dali-dali kong kinuha ang papel. Nanlamig ang buong katawan ko nang makita ang pirma ko sa ibaba ng dokumento. Isang pamilya na pirma, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako ang pumirma niyan. Peke ito, huwad ang formal na pahintulot na ito, hindi ko kailanman ibebenta ang lupa ni Papa. Pasensya na po, pero legal ang hawak naming dokumento. May 7 araw po kayo para lisanin ang property. Magtatayo raw po rito ng isang high-end resort ang Aguirre Land. Nang makaalis ang lalaki, napaupo si Tia Rosa sa sahig at humagulgol. Camille, wala na ang huling alaala ng tatay mo. Ang sakahan na inaasahan natin, kinuha na rin nila. Tumayo ako, ang galit sa puso ko ay parang apoy na binuhusan ng gasolina. Alam ko na ngayon kung bakit ako pinalayas ni Ramon at kung bakit ako tinalikuran ni Mama. Hindi lang dahil sa pagtataksil ko. Plano nila itong lahat, kailangan nila ako mawala sa eksena para malaya nilang maibenta ang lupain ni Papa at gamitin ang pera para sa mga ambisyon ni Ramon sa kumpanya. Kinuha ko ang aking lumang jacket at lumabas ng bahay. Tiya, babalik ako. Pupunta ako sa sakahan. Huwag, Camille, baka. Mapano ka? Hindi ko pinansin ang tawag ni Tia Rosa. Tinakbo ko ang distansya patungo sa sakahan kung saan ako madalas gahin ni Papa noong bata pa ako. Ngunit pagdating ko doon, isang malaking karatula na ang nakatayo. Future site of Aguirre Paradise Resort. No trespassing. Sa gilid ng bakod, nakita ko ang ilang mga trabahador na nagsisimula ng magbakod. Ngunit hindi yan ang nakakuha ng atensyon ko. Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa isang nakaparadang SUV. Siguraduhin nyo na wala makakapasok, lalo na ang mga Rosales. Ipakita nyo sa kanila na wala na silang karapatan dito. Utos ni Ramon habang nakadungaw sa bintana ng sasakyan. Ramon, sigaw ko habang tumatakbo papalapit. Hayop ka! Bakit mo kinuha ang lupa ni Papa? Bakit mo pineke ang pirma ko? Lumingon si Ramon sa akin, may mapang uyam na ngiti sa kanyang mga labi. Camille, akala ko ba nagpapalago ka na ng tiyan sa kung saang lungga ang pirma? Hindi yun peke. Ang nanay mo mismo ang nag-abot niyan sa akin. Sabi niya yan daw ang kabayaran sa lahat ng kahihiyang idinulot mo sa amin. Sinungaling ka. Alam mong kailangan ng pirma ko bilang tagapagmana?
Tagapagmana. Tumawa siya ng malakas. Sino ang maniniwala sa isang magnanakaw at taksil na asawa? Camille, tingnan mo ang paligid mo. Ang mga tao rito sa Batangas alam na nila ang kwento mo. Ikaw ang babaeng gumalahura sa danggal ng pamilya Aguirre. Wala kang laban sa akin. Dahan-dahang lumapit si Ramon at bumulong sa tenga ko isang bulong na kasing dumi ng kanyang kaluluwa. At yung batang yan, huwag mo nang asahang magkakaroon siya ng kahit anong bahagi sa yaman ko. Dahil sa papel at sa mata ng lahat, wala kang anak at wala kang lupa. Pinaharurot niya ang sasakyan, iniwan akong balot ng alikabok. Napaluhod ako sa harap ng karatulang may pangalan niya. Ang sakit ng pagkawala ng lupa ay kasing hapdi ng pagkawala ng aking danggal. Ngunit sa gitna ng aking pagluha, isang anino ang tumakip sa sikat ng araw sa aking harapan. Nang tumingala ako, nakita ko si Noel. Seryoso ang kanyang mukha at may hawak siyang isang maliit na recorder. Narinig ko ang lahat, Camille, sabi niya. Huwag kang sumuko. Kung akala ni Ramon na nakuha na niya ang lahat, nakakamali siya. May nahanap akong ebidensya sa Manila Clinic. Isang bagay na hindi nila inasahang maiiwan ng nurse bago ito naglaho. Ano yun, Noel? Isang video recording ng pag-uusap ni Ramon at ng nanay mo noong araw ng procedure mo. At Camille, kailangan mong malaman ang totoo. Hindi lang nila kinuha ang lupa mo. Ginamit nila ang katawan mo para sa isang eksperimentong sisira sa buhay ng marami. Naramdaman ko ang kaba. Ano eksperimento? Noel, kanino anak itong dinadala ko? Tumingin si Noel sa malayo tila nahihirapan. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan to. Pero tandaan mo, protektado ka rito. Hindi ko hahayang saktan kanila ulit. Sa sandaling yon, nalaman ko na ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig o pagtataksil. Ito ay tungkol sa isang malalim na lihim na pilit, itinatago ng mga Aguirre, isang lihim na nakatago sa loob mismo ng aking sinapupunan. Pagbalik namin sa bahay ni Tia Rosa, hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Noel. Isang eksperimento. Anong kinalaman ng pagbubuntis ko sa mga balak ni Ramon? Habang palubog ang araw, ang katahimikan sa Sitio Esperanza ay tila nabubalot ng isang mabigat na pressure. Camille, maupo ka muna. Kanina pa may naghihintay sa iyo sa likod bahay. Pabulong na sabi ni Tia Rosa na makapasok kami. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Sino po, Tia? Hindi ko kilala. Pero sabi niya galing daw siyang Maynila. Ayaw niyang magpakita sa harap dahil baka may sumusunod sa kanya. Dahan-dahan kaming pumunta ni Noel sa silaw ng malaking puno ng mangga sa likuran. Doon nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng malapad na sombrero at scarf tila balot na balot kahit mainit ang panahon. Nang lumingon siya at tanggalin ang kanyang salamin, nanlaki ang aking mata. Nurse Mila? Siya ang head nurse sa Manila Fertility Clinic, ang babaeng palaging umaalalay sa akin sa bawat check-up at sa mismong araw ng aking insemination procedure. Siya ang huling taong inaasahan kong makikita rito sa Batangas. Ma'am Camille, pasensya na po kung nanggulo ako. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi na po kasi ako makatulog. Bawat gabi naririnig ko ang iyak nyo nung pinalayas kayo. Hindi po kaya ng konsensya ko. Mila? Anong ginagawa mo rito? Anong totoo? Tanong ko habang hinahawakan ng kanyang nanginginig na kamay. Huminga ng malalim si Mila at kinuha ang isang lumang envelope mula sa kanyang bag. Nung nagpa-check up kayo ni Sir Ramon, 4 na taon na ang nakakalipas. Ako ang kumuha ng blood samples at semen analysis niya. Ma'am, hindi po totoo ang resultang ibinigay sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Ang totoong resulta... Si Sir Ramon po ay may azoospermia. Wala po siyang sperm count dahil sa komplikasyon ng sakit niya noong bata. Baog po siya ng 100%. Hinding-hindi po siya pwedeng makabuntis kahit dumaan pa sa pinakamahal na treatment. Napahawak ako sa lamesa. Kahit narinig ko na ito kay Ramon sa hotel, ang marinig ang medika na kumpirmasyon mula sa taong kumuha ng test ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Pero... bakit niyo sinabing ako ang may problema? Bakit niyo ako pinainom ng kung ano-anong gamot? Binayaran po ako ni Sir Ramon, ma'am. Binayaran niya ang buong clinic para paltan ang records. Gusto niyang maniwala kayo na kayo ang baog.
para hindi kayo makaalis sa kanya at para magamit niya ang pera niyo sa pagpapagamot na wala namang patutunguhan. Napatingin ako kay Noel. Nanatili siyang tahimik pero ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Pero Mila, Pilit kong pinatatag ang boses ko. Kung baog si Ramon at alam ng Diyos na wala akong ibang lalaki, paanong naging positibo ang procedure ko 2 buwan na ang nakakaraan kaninong sample ang inilagay niyo sa akin? Dito na napahagulgol si Nurse Mila. Iyon po ang malaking kasalanan ko, ma'am. Nung araw ng procedure, wala pong 2 sample si Sir Ramon. Pero may 2 folder si Madam Lorena. Sabi niya, wag na tayo mag-aksyaya ng panahon sa bao kong minudensya. May ibinigay siyang isang vial sa amin. Sabi niya, galing daw yan sa isang high-quality donor na pinili niya mismo. Ano? Halos mawalan ako ng hininga. Ang nanay ko si Mama ang nagbigay ng donor. Opo, pinagbantaan nila ako. Sabi ni Madam Lorena, kung hindi ko gagawin ang gusto niya, mawawalan ako ng lisensya at mapapahamak ang pamilya ko. Inutusan nila akong itala sa records na kay Sir Ramon ang sample na yon. Pero bago ko po itinapon ng original na lalagyan, nakita ko ang code ng donor. Inabot ni Mila ang isang pirasong papel na may nakasulat na serye ng mga numero at letra. Yan po ang code ng lalaking totoong ama ng batang dinadala nyo. Hindi ko alam kung sino siya, pero alam ko na hindi siya basta-bastang donor. Madam Lorena was very specific. Gusto niya ang pinakamatalino at pinakamalakas na dugo. Diyos ko. Napaupo ako sa damuhan. Ang sarili kong inaginawa akong laboratorio. Pinaplano nilang gamitin ang bata para makuha ang mamanahin ni Ramon mula sa lolo niya habang ako ay nananatiling tanga at bulag sa katotohanan. Salamat, Mila. Napakalaking bagay nito, sabi ni Noel habang inaalalayan si Mila na makatayo. Kailangan mo nang umalis bago kanila matunton. Itatago namin ang dokumentong ito. Nang makaalis si Mila, nanatili kaming dalawa ni Noel sa ilalim ng puno. Ang dilim ng gabi ay tila mas lalong naging nakakatakot. Camille! Tawag ni Noel sa akin. Ngayong alam mo na ang totoo, anong plano mo? Tumingin ako sa kanya, ang mga mata ko ay puno ng naglalagablab na determinasyon. Hindi na ako ang Camille na kilala nila. Gagamitin ko ang bawat piraso ng impormasyong ito para wasakin sila. Pero Noel, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ano yon? Ang code na ibinigay ni Mila. Pamilyar ang format ng mga numero. Noong nag-audit ako sa kumpanya, nakakita ako ng ganitong serye ng code sa isang lumang donation foundation na pinopondohan ni Papa bago siya mamatay. Tiningnan ko ang papel. Donor Code NX1988B. Napansin kong napatitig si Noel sa papel at sa isang saglit nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Noel, okay ka lang? Oo. Medyo nabigla lang din ako sa dumi ng laro nila. Mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin. Camille, kailangan nating hanapin kung sino ang NX1988B. Dahil kung sino man siya lang ang makakapagpatunay na hindi ka ng aliwa at siya lang ang makakakuha sa iyo mula sa impyernong ito. Ngunit sa loob-loob ko, may isang kutob akong nagsisimulang mabuo. Bakit parang alam ni Noel ang higit pa sa sinasabi niya? At bakit ang code na yon ay tila may koneksyon sa taon ng kanyang kapanganakan? Hindi na ako umiyak ng gabing yon. Ang bawat luha na pumatak mula nang palayasin ako sa Maynila ay tila naging lason na nagpatigas sa aking puso. Kung numbers at logic ang labanan, doon ako magaling. Ako ang accountant na nag-ayos ng bawat sentimo ng Aguirre Land. Alam ko kung saan nakatago ang bawat butas, bawat illegal na pirma at bawat pondong nakuha sa hindi tamang paraan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tia Rosa, nasaan po yung lumang laptop na iniwan ko rito noong huling bakasyon ko? Nasa aparador, anak, pero gumagana pa ba yon? Masyado ng luma? Sagot ni Tia habang nagwawalis sa sala. Gumagana pa ito. Mabagal pero sapat na para sa pakay ko. Ginamit ko ang aking kaalaman sa system ng kumpanya. Nung CFO pa ako, gumawa ako ng isang backdoor access sa cloud server para sa mga emergency audit, isang bagay na hindi alam ni Ramon dahil wala siyang alam sa teknolohiya. Ramon, akala mo ba ay mabubura mo ang bakas mo dahil lang kinuha mo ang laptop ko sa opisina? Bulong ko habang mabilis na nagtatype.
Nanginginig ang mga daliri ko nang makapasok ako sa Secret General Ledger ng Aguirre Land. Doon ko nakita ang lahat. May mga sunod-sunod na consultancy fees na binabayaran sa Manila Fertility Clinic, mga halagang sobra-sobra para sa isang simpleng treatment. At ang pinakamasakit nakita ko ang isang transfer ng 5 milyong piso patungo sa isang personal na account ni Lorena Rosales. Ang 5 milyong piso na ibinintang nilang ninakaw ko para sa aking kabit ay ang mismong halaga na ibinayad ni Ramon sa aking ina bilang suhol para talikuran ako. Diyos ko ma, ibinenta niyo ako sa halagang 5 milyon? Pabulong kong sabi, ramdam ang pait sa aking lalamunan. Eksaktong pumasok si Noel sa loob ng bahay na may dalang mga prutas at gamot. Nakita niya ang screen ng laptop at ang hitsura ko. Camille, kailangan mong magpahinga. Masama ang stress sa baby, paalala niya, pero bakas din sa kanya ang interes sa nakikita niya. Hindi ako pwedeng tumigil, Noel. Noyon ko napatunayan na ang perang ibinintang nilang kinuha ko ay napunta kay mama. May trail ako, may ebidensya ako ng embezzlement ni Ramon. Pero hindi sapat ito para linisin ang pangalan ko tungkol sa bata. Kailangan kong makausap si Tito Henry. Si Henry Sequia ay ang pinakamatandang miyembro ng Board of Directors ng Aguirre Land. Siya ang matalik na kaibigan ni Papa at ang tanging taong hindi kontrolado ni Ramon. Sigurado ka ba? Baka mapahamak ka lang, tanong ni Noel. Siya lang ang kakampi ko, Noel, pero kailangan kong pumunta sa bayan para makatawag ng maayos. Hindi pwedeng gamitin ang cellphone ko, baka nakatrace. Sumama sa akin si Noel, patungo sa isang maliit na internet cafe sa bayan ng Batangas. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang proteksyon niya. Hindi siya lumalayo sa tabi ko, tila handang sumagip sa akin sa kahit anong oras. Nang makuha ko ang numero ni Tito Henry, nanginginig kong dinial ito. Hello, Henry Sequia speaking. Tito Henry? Si Camille po ito. Natahimik ang kabilang linya. Camille, Diyos ko anak, nasaan ka? Hinahanap ka ng pulis dahil sa mga bintang ni Ramon. Sabi niya ay tumakas ka raw, kasama ang kumpas mo sa pera. Tito, makinig po kayo sa akin. Wala po akong kinuha. Pinagkaisahan nila ako. May hawak akong digital trail na si Ramon ang naglipat ng pera sa account ni Mama. At Tito, baog si Ramon. May medical na record ako para patunayan yan. Ang lahat ng nangyayari ay para makuha niya ang lupa ni Papa rito sa Batangas at ang mamanahin niya mula kay Lolo Aguirre. Narinig ko ang mabigat na buntong hininga ni Tito Henry. Matagal ko nang hinala na may hindi tama sa pamamalakad ni Ramon. Pero Camille, kailangan mo ng solidong ebidensya para harapin ang board. Sa susunod na linggo ang anibersaryo ng kumpanya, iyon ang takdang panahon para sa anunsyo ng bagong CEO. Pupunta ako, Tito. Sisiguraduhin kong sa araw na yon malalaman ng lahat ang totoo. Pagbaba ko ng telepon, tila nabunutan ako ng tinik. Pero nang lumingon ako kay Noel, nakita ko may hawak siyang isang papel, ang donor code NX1988B na ibinigay ni Nurse Mila kahapon. Noel, may nahanap ka ba tungkol sa code na yan? Tanong ko. Napatitig si Noel sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila natatalo. Camille, ang NX1988B ay hindi lang basta code. Ang NX ay para sa Non-Anonymous Experimental. Ito ay bahagi ng isang research project na pinunduhan ng Rosales Foundation noong dekada 80. At ang 1988, yun ang taon kung kailan kinuha ang sample. Nanlaki ang mata ko. Anong ibig mo sabihin na ang tatay ng anak ko ay isang sample na mahigit 30 taon nang nakatago? Oo, pero may mas malalim pa rito. Ang sample na yon ay hindi dapat para sa publiko. Ito ay nakareserba para sa piling pamilya. Camille, kailangan mong malaman. Ang nanay mo si Lorena, hindi lang siya basta nag-utos na i-inseminate ka. Pinili niya ang sample na yon dahil alam niya ang batang lalabas sa'yo ang magiging pinakamakapangyarihang tagapagmana ng 2 malaking pamilya sa bansa. Sino Noel? Sinong pamilya? Hinawakan ni Noel ang balikat ko. Hindi ko pa pwedeng sabihin hanggat hindi ako sigurado, pero may gagawin akong DNA test. Gagamit ako ng sarili kong resources para i-match ang baby mo sa database ng NX Project. Ngunit habang naglalakad kami pabalik isang itim na van, ang biglang humarang sa amin. Bumukas ang pinto at lumabas ang 2 lalaking nakasuit. Miss Camille Rosales, may utos po ang Aguirre Land na ibalik kayo sa Maynala para sa investigasyon.
Agad akong hinarangan ni Noel. Wala kayong karapatang kunin siya. Umalis kayo rito. Doktor ka lang, Noel. Huwag ka makialam sa usaping pamilya, sabi ng isang lalaki, sabay bunot ng baril sa kanyang bewang. Tumigil ang mundo ko. Alam na nila kung nasaan ako. Ang plano kong fan kong ay tila nanganganib na bago pa man magsimula. Ibababa mo yung baril mo o sisigaw ako para dagsain kayo ng buong barangay. Hindi nanginghinig ang boses ni Noel. Nanatili siyang nakaharang sa harap ko, ang kanyang mga braso ay tila kuta na nagpoprotect sa akin. Ang dalawang lalaking nakasuit ay nagkatinginan, bakas ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Sa probinsya, ang putok ng baril ay hudyat ng giyera at alam nilang hindi sila makakalabas ng buhay sa Batangas kapag nagising ang mga taga Sitio Esperanza. Umalis na kayo, dagdag ni Noel. Doktor ako rito. Isang tawag ko lang sa kapitan, hindi na kayo makakalampas sa checkpoint. Dahan-dahang ibinaba ng lalaki ang baril, pero bago pa man sila makabalik sa van, isang pamilyar na boses ang pumutol sa tensyon. Hayaan niyo sila. Ako ang takausap sa anak ko. Mula sa likuran ng itim na van, bumaba ang isang babaeng balot ng karangyaan. Si Mama. Suot niya ang kanyang itim na terno at mamahaling alahas, tila isang reyna na bumibisita sa isang maruming lalawigan. Sa bawat hakbang niya, ramdam ko ang bigat ng pagtataksil na dinala niya mula sa Maynala. Ma, pabulong kong sabi, ang galit at sakit ay naghahalo sa aking lalamunan. Camille, malamig niyang tawag. Tiningnan niya si Noel ng may pandidiri. Kaya pala ayaw mong bumalik? Dahil ba sa lalaking ito, isang hamak na doktor sa probinsya, ipinatpalit mo ang rangya ng pamilya Aguirre sa putikan? Huwag niyo siyang idamay rito, Ma. Alam niyo kung bakit ako umalis? Alam niyo kung anong ginawa niyo ni Ramon? Sigaw ko. Lumapit si Mama, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Ang ginawa namin ang nararapat para sa pamilya. Camille, huwag kang magmalinis. Alam natin dalawa na ang batang yan ay hindi kay Ramon. At dahil sa kahihiyang yan, kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito. Inilabas niya ang isang brown envelope. Waiver ng pagtatakwil sa karapatan mo sa bata pagkapanganak. Ibibigay mo ang sanggol sa pamilya Aguirre bilang kabayaran sa 5 milyong ninakaw mo. Pagkatapos noon, malaya ka na. Pwede ka nang mabulok dito sa Batangas. Napatawa ako ng mapait. Isang tawang puno ng puot. On 5 milyon, Ma, nakita ko na ang records. Nakita ko ang transfer sa account nyo. Ang 5 milyon na yon ay suhol sa inyo ni Ramon para itakwil nyo ako. Ibinenta nyo ang sarili niyang anak. Nagbago ang hitsura ni Mama. Ang kagalang-galang niyang mukha ay napalitan ng isang mapang abusong ngiti. At sino ang maniniwala sa'yo, isang taksir na asawa, Camille, wala kang utang na loob? Pinanganak kita pinalaki at binigyan ng lahat, karapatan ko ang perang yon. Wala kayong karapatan sa anak ko. Bulyo ko. Sinabi sa akin ni Nurse Mila ang lahat. Alam kong kayo ang nag-utos na itanim sa akin ang binhi ng ibang lalaki para lang magkaroon kayo ng kontrol sa Mama. Nahin ni Ramon, ginamit niyo ang katawan ko para sa kasakiman niyo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Mas masakit ito kaysa sa sampal sa hotel dahil mayon, alam ko na ang bawat hibla ng kasama ang nasa likod dito. Walang hiya ka, sigaw ni Mama. Matalino ka lang, pero wala kang kapangyarihan. Kung ayaw mong makuha ito sa santong dasalan, kukunin namin ito sa santong paspasan. Akmang susunggaban ako ng mga tauhan ni Mama nang biglang umalingaw-ngaw ang boses ng maraming tao. Anong gulo yan? Bitawan niyo si Camille? Ang mga kapitbahay namin, si Aling Marites, ang mga magsasaka at si Tia Rosa na may hawak na itak ay nagsimula ng maglapitan. Sa Batangas ang pamilya ay hindi lang sa dugo. Ang buong barangay ay magkakapatid. Lorena, lumayas ka rito? Sigaw ni Tia Rosa. Wala kang lugar dito sa lupa? Ni Kuya hayop ka, pati sarili mong anak pinagkakaisahan mo? Nakita ko ang takot sa mga mata ni Mama nang makita ang dami ng mga taong may hawak na kahoy at kagamitang pang-agrikultura. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng komosyon. Sige Camille, magtago ka sa mga taong ito, sabi ni Mama, habang dahan-dahang bumabalik sa sasakyan. Pero tandaan mo ang bata sa loob mo, hindi yan sayo. Sa oras na lumabas ang batang yan, sisiguraduhin kong hindi mo man lang mahahawakan ang kamay niya. Uubusin ko ang yaman ni Ramon para makuha ang investment ko.
Pinaharurot nila ang sasakyan. Paalis iniwan kaming balot ng alikabok at tensyon. Napaluhod ako sa lupa, nanginginig ang buong katawan. Agad akong dinaluhan ni Noel at ni Tia Rosa. Okay ka lang, Camille? Tanong ni Noel, ang boses niya ay puno ng galit na pilit niyang pinapakalma. Noel, kailangan nating bumalik sa Maynila, sabi ko habang nakatingin sa direksyon na naglahong sasakyan. Ano? Mapapahama ka lang dun? Kontra ni Tia Rosa. Hindi, Tia. Kung mananatili ako rito isa-isa, nilang uubusin ang mga mahal ko sa buhay. Kukunin nila ang lupa, sasaktan kayo at kukunin ang anak ko. Kailangan kong harapin si Ramon sa mismong anibersaryo ng kumpanya. Doon sa harap ng lahat ng stockholders, ipapahiya ko sila. Tiningnan ko si Noel. Noel, kailangan ko ang DNA results. At kailangan ko ang pangalan ng totoong ama ng batang ito. Yon ang huling alas ko. Tumango si Noel. Nakuha ko na ang paunang resulta mula sa database ng NX Project. Camille, ang ama ng batang yan ay hindi lang basta donor. Ang donor code na NX1198B, ang orihinal na pangalan ng donor ay nakatago sa ilalim ng isang selyadong file ng pamilya Sikya. Kay Tito Henry? Gulat kong tanong. Hindi kay Henry mismo, kundi sa panganay na anak na matagal nang nawawala, sagot ni Noel. At Camille, may kailangan ka malaman. Ang dahilan kung bakit ganito na lang ang malasakit ko sa'yo, ay dahil ako ang nag-iisang nakakaalam kung nasaan ang lalaking yon. Napatitig ako kay Noel. Sa gitna ng dilim, tila may isang bagong liwanag ang sumiklab. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa pagbawi ng lahat ng ninakaw sa akin at sa pagbuo ng isang katotohanang yayanig sa pundasyon ng mga agire. Sa loob ng maliit na sala ni Tia Rosa, tanging ang tunog ng electric fan at ang mabilis na pagtibok ng puso ko ang naririnig. Sa harap namin ni Noel ay nakalatag ang mga dokumentong kinuha niya mula sa isang selyadong database. Ang manipis na papel na may code na NX1988B ay tila isang hatol na naghihintay na basahin. Ano ba talaga ang NX Project, Noel? Bakit kailangang dumaan sa ganitong kalihiman? Tanong ko habang nanginginig ang mga kamay na hinahawakan ang malamig na baso ng tubig. Huminga ng malalim si Noel. Tiningnan niya muna ako tila, tinitimbang kung handa na ba ang isip ko sa sasabihin niya. Noong huling bahagi ng dekada 80 ang Rosales Foundation at ang Saikia Family ay naglunsad ng isang sikretong programa. Ang layunin ay genetic preservation. Gusto nilang itago ang binhi ng mga pinakamatalino at pinakamakapangyarihang lalaki sa kanilang henerasyon para sa hinaharap. Ang NX ay ibig sabihin ay non-anonymous experimental. Ang mga donor ay hindi basta-basta. Sila ay mga tagapagmana ng malalaking korporasyon. At ang code na ito, turo ko sa papel. Ang NX1988B ay ang sampo na kinuha noong 1988 mula sa kaisa-isang tagapagmana ng mga Saikia na namatay sa isang aksidente ilang buwan matapos ang donation. Siya ang panganay na kapatid ni Henry Saikia. Ibig sabihin ang batang dinadala mo, Camille, ay may dugong Saikia. Siya ang legal na tagapagmana ng lahat ng ari-arian na kasalukuyang hawak ni Henry at ng Aguirre Land. Napahawak ako sa aking sinapupunan. Ang munting buhay sa loob ko, hindi lang pala ito bunga ng isang technical na procedure. Ito ay isang buhay na ninakaw mula sa kasaysayan para gamitin sa kasalukuyang kasakiman. Kaya pala ganoon na lang kadesperado si Mama at Ramon, pabulong kong sabi. Hindi lang basta anak ang gusto nila. Gusto nila ng isang sandata. Kapag ipinanganak ang batang ito at napatunayan ang DNA, magagamit ni Ramon ang bata para kontrolin ang shares ng mga Saikia sa Aguirre Land. Gagamitin nila ang anak ko para patasikin si Tito Henry at makuha ang buong kumpanya. Eksakto, pag-ayaw ni Noel. At ang masama rito, Camille, ay ang paraan kung paano nakuha ni Lorena ang sample. Ginamit niya ang lumang koneksyon niya sa foundation. Ninakaw nila ang binhi mula sa vault. Ginamit kanila bilang incubator para sa kanilang plano. Para sa kanila hindi ka anak o asawa, isa ka lang puhunan. Ang sakit ay tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na dumarating.
Ang sarili kong inabinalak na itanim sa akin ang binhi ng isang patay na tao para lang sa pera. Wala silang pakialam sa magiging epekto nito sa akin o sa bata. Para sa kanila kami ay mga numero lang sa isang spreadsheet. Paano nila nagawa yon? Tanong ko, ang boses ko ay halos gumuho sa galit. Paano nagawa ni Mama na panurin akong umiiyak gabi-gabi dahil akala ko ay baog ako, habang alam niyang may iba siyang ipinapasok sa katawan ko? Lumapit si Noel at hinawakan ang aking mga balikat. Dahil ang mga taong tulad ni Ramon at Lorena ay walang konsensya. Pero may isang bagay silang hindi alam. Hindi nila alam na ang database ng NX Project ay may digital ghost. Bawat access ay naitatala. At nahanap ko ang login ID ni Lorena sa system nung gabi bago ang procedure mo. Ibig sabihin may ebidensya tayo. Nanlaki ang aking mata sa pag-asa. Mayroon, pero hindi sapat ang digital record sa korte ng opinyon ng mga stockholders. Kailangan natin ng physical match, at doon ako papasok. Tiningnan ako ni Noel ng malalim. Camille, bilang doktor, pwede kong i-certify ang medical fraud na ginawa sa Manila Clinic, pero kailangan natin makarating sa Maynila bago ang anibersaryo ng kumpanya sa Makalawa. Ngunit bago pa kami makapagplano ng higit biglang tumunog ang radyo sa kusina ni Tia Rosa. Isang breaking news ang nagpatigil sa aming lahat. Isang malaking sunog ang nagaganap na yon sa isang warehouse sa Manila Fertility Clinic. Ayon sa mga otoridad, hinihinalang sinadya ang pagsunog upang burahin ang mga sensitibong medical records. Samantala, iniulat din na nawawala ang head nurse ng nasabing clinic na kinilalang si Mila Santos. Nabitawan ko ang papel na hawak ko. Mila? Noel, si Nurse Mila Piñata. Himik na nila siya. Hayop ka, Ramon? Pagmura ni Noel. Alam nilang nandito si Mila kaya inunahan na nila tayo. Wala na ang saksi ko, panghihina kong sabi habang napapaupo sa upuan. Hindi, Camille. Hindi pa tapos ang laban, sabi ni Noel, habang mabilis na nililigpit ang mga dokumento. May isa pa tayong baraha, ang batang nasa loob mo. Ang DNA niya ay hindi nila pwedeng sunugin. Ang katotohanan ay buhay sa loob mo at yon ang hindi nila kayang burahin. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tia Rosa, hingal na hingal. Camille, Noel, May. Mga sasakyang papasok sa sitiyo hindi na ito, ang mga tauhan ni Lorena. Mga pulis ang kasama nila. May warrant of arrest daw para sa iyo, Camille, dahil sa kasong qualified theft at estafa. Nagkatinginan kami ni Noel. Alam naming wala na kaming oras. Ang bitag ay dahan-dahan ng sumasara. Tia, itago niyo ang mga dokumentong ito. Utos ni Noel habang iniabot ang envelope kay Tia Rosa. Camille, sumama ka sa akin. Gagamitin natin ang daan sa likod ng sakahan. Kailangan nating makarating sa Maynila nang hindi nila nalalaman. Pero paano kayo, Tia? Pag-aalala ko. Huwag mo kaming intindihin, anak. Takbo na. Iligtas mo ang sarili mo at ang apo ko. Pagtataboy sa amin ni Tia Rosa habang naririnig na namin ang tunog ng mga sirena sa malayo. Sa gitna ng dilim at ng hamog sa Batangas, tumakbo kami ni Noel patungo sa kakahuyan. Bawat hakbang ay puno ng takot, pero sa bawat pagsipa ng sanggol sa loob ng aking tiyan, lalong tumitindi ang aking determinasyon. Ramon, Mama, sinunog niyo ang mga papel pero hindi niyo kayang patayin ang katotohanan? Bulong ko sa hangin habang hinahabol ang aking hininga. Babalik ako, at sa oras na bumalik ako, sisiguraduhin kong ang apoy na sinimulan niyo ang siyang tutupok sa inyong lahat. Hingal na hingal kami ni Noel habang tinatahak ang madilim at maputik na landas sa likod ng sakahan. Ang bawat hakbang ko ay parang pagpaparusa sa bigat ng aking katawan at sa kaba sa aking dibdib. Sa malayo ang asul at pulang ilaw ng mga patrol car ay tila mga matang nanunuri sa kadiliman ng gabi. Dito, Camille, konti na lang makakarating na tayo sa lumang imbakan ng palay. Pabulong na utos ni Noel habang mahigpit na hawak ang aking kamay. Noel, hindi ko na kaya ang baby. Napahawak ako sa aking puson. Ang pagtakbo sa gitna ng ulan at putik ay nagsisimulang magdulot ng matinding kirot. Kaya mo yan, Camille. Isipin mo ang anak mo. Isipin mo ang katarungan pagpapalakas ng loob niya sa akin. Binuhat niya ako ng bahagya para makatawid sa isang kanal. Ngunit bago pa man kami makarating sa aming layunin, isang nakasisilang na liwanag ang tumama sa aming mga mata.
Isang malakas na tunog ng makina ang umalingaw-ngaw at sa isaglit, pinalibutan kami ng tatlong itim na SUV. Hindi ito ang mga pulis. Ito ang mga private security ni Ramon. Bumukas ang pinto ng gitnang sasakyan. Lumabas si Ramon may hawak na payong at nakasuot ng leather jacket, tila nag-e-enjoy sa eksenang parang kinuha sa isang pelikula. Kasunod niya si Mama na kahit sa gitna ng putikan ay pinipilit na magmukhang aristokrata. Ang ganda ng taguan niyo ha? Akala niyo ba ay makakatakas kayo sa sarili kong bakuan? Pangungutya ni Ramon. Ramon, bitawan mo kami. Wala kaming ginagawang masama. Sigaw ko habang pilit na tumatayo sa likod ni Noel. Wala, Camille, may warrant ka. Magnanakaw ka sa kumpanya ko. At yung doktor na yan, obstruction of justice ang ginagawa niya. Sabi ni Ramon habang lumalapit. Pero alam mo, Camille, mabait naman ako. Gusto ko lang ang folder at gusto ko ang investment ko. Tiningnan ni Ramon ang aking tiyan na may kasakiman. Ang batang yan na magbibigay sa akin ng lahat at ikaw ang tanging hadlang. Hindi mo makukuha ang anak ko. Alam ko na ang totoo, Ramon. Alam ko na baog ka. Alam ko na ninakaw niyo ang binhi ng mga Saikia. Sigaw ko sa gitna ng ulan. Napatigil si Ramon. Ang kanyang mukha ay nagdilim, ang mapang-uyam na ngiti ay napalitan ng purong galit. So nalaman mo rin pala salamat kay Noel, di ba? Ang doktor na pakialamero? Biglang sumenya si Ramon sa kanyang mga tauhan. Kunin ang babae at ang doktor, turuan ng leksyon. Huwag sigaw ko nang sugurin ng 4 na lalaki si Noel. Kahit lumalaban si Noel, hindi siya nagtagal laban sa mga lalaking may hawak na batuta. Nakita ko kung paano siya bumagsak sa putikan matapos sipaing maigi sa sikmura. Noel, susubukan ko sana siyang lapitan, pero hinawakan ako ng mahigpit ni Ramon sa braso. Bitawan mo ako, hayop ka. Manahimik ka, Camille. Kung ayaw mo mapano yung bata, sumama ka ng matiwasay. Bulyaw niya. Kinaladhadkad nila ako pasakay sa sasakyan. Pero bago isara ang pinto, nakita ko si Mama na nakatingin sa akin. Ma, tulungan niyo ako. Nanay ko kayo. Tumingin lang si Mama sa malayo. Ginagawa ko ito para sa hinaharap natin, Camille. Balang araw maintindihan mo rin na ang damdamin ay walang puwang sa kapangyarihan. Dinala nila ako sa isang abandonadong construction site, ang itinatayong Aguirre Resort, na naging dahilan ng pagkakaagaw ng lupa ni Papa. Ang lugar ay balot ng dilim, tila isang malaking kalansay ng bakal at semento. Doon sa itaas ng isang hindi pa tapos na palapag, itinali nila ako sa isang upuan. Sa harap ko ay nakita ko ang isang pamilyar na anyo na nakahandusay sa sahig, puno ng pasa at tugo. Nurse Mila, halos mawalan ako ng boses sa takot. Buhay pa siya, Camille. Pero hindi ko alam hanggang kailan. Sabi ni Ramon habang nilalaro ang isang lighter sa kanyang kamay. Simple lang ang gusto ko. Pirmahan mo ang confession letter na ito na ikaw ang nagnakaw ng pera at ikaw ang nakipagsabuatan kay Noel para lokohin ang pamilya Aguirre tungkol sa ama ng bata. Pagkatapos ibibigay mo sa akin ang buong kustodya ng sanggol pagkapanganak. Hinding-hindi ko gagawin yan, sabi ko nang may paninindigan. Talaga? Ngumisi si Ramon at itinutok ang lighter sa isang tumpok ng mga papeles at kagamit ang madaling masunog sa tabi ni Nurse Mila. Kung hindi ka pipirma, mamamatay ang saksi mo at susunod ang doktor mo. At ikaw, well, baka magkaroon ng aksidente rito sa construction site. Isang buntis na nahulog dahil sa depresyon. Napakagandang headline, di ba? Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking noo. Napatingin ako kay Nurse Mila na dahan-dahang nagmumulat ng mata at kay Noel na piliting dinala rito at na yon ay hawak ng mga tauhan ni Ramon. Camille, wag, pabulong na sabi ni Noel kahit nahihirapan siyang magsalita. Tumingin ako kay Ramon at pagkatapos ay kay Mama na nakatayo sa isang tabi, tila walang nararamdamang awa. Sa sandaling iyon, alam kong nasa dulo na ako ng bangin. Pero sa gitna ng takot, may isang bagay akong napansin. Ang cellphone ni Ramon ay nakapatong sa isang mesa malapit sa akin at ang screen nito ay nakabukas, nagpapakita ng notification mula sa Board of Directors. Anong tinitingin-tingin mo? Asik ni Ramon. Ramon? Sige, pipirma ako. Sabi ko ang boses ko ay sadyang pinahina para magmukhang sumusuko na ako. Pero gusto kong si Mama ang mag-abot sa akin ng panulat.
Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng sarili kong ina para sa pera. Nagkatinginan sina Ramon at Mama. Lumapit si Mama dala ang ballpen at ang dokumento. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya. Ngunit bago pa man madampi ang ballpen sa papel, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa ibaba. Hindi ito ang mga pulis ni Ramon. Ano yon? Gulat na tanong ni Ramon. Iyan ang katapusan mo, Ramon. Sabi ko nang may matalim na ngiti. Akala mo ba ay wala akong backup nung nasa sasakyan tayo? Na-activate ko ang emergency signal sa smartwatch ko na konektado sa security system ng kumpanya? At ang mga dumating hindi lang pulis, kasama nila si Tito Henry at ang mga miyembro ng board. Walang iya ka. Akmang susugurin ako ni Ramon nang biglang may pumutok na baril. Hindi mula sa mga pulis kundi mula kay Mama. Nakatutok ang baril niya kay Ramon. Lorena, anong ginagawa mo? Sigaw ni Ramon ng lalaki ang mga mata. Sabi mo ay pakakasalan mo ang anak ng investor, di ba? Malamig na sabi ni Mama. Narinig ko ang usapan niyo kanina sa telpo. Itatapon mo ako pagkatapos mo makuha ang bata. Hindi ako tanga, Ramon. Kung may babagsak dito, sisiguraduhin ko hindi ako iyon. Sa gitna ng tensyon ng dalawang traidor at sa papalapit na yabag ng mga otoridad, naramdaman ko ang isang matinding sipa ng baby sa aking tiyan. Tila, sinasabi niya na malapit na ang oras. Ang lahat ng tuwitruwen ay nagtatagpo na sa madugong construction site na ito. Sino ang mananatiling nakatayo at ano ang magiging kapalaran ng batang naging mitsa ng lahat ng kaguluhang ito? Ang hangin sa itaas ng construction site ay humahagupit dala ang amoy ng basa at kalawid na bakal. Sa gitna ng dilim ang dulo ng baril ni Mama ay nananatiling nakatutok sa dibdib ni Ramon. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani tila, pati ang ulan ay nag-aalinlangang pumatak sa pagitan ng dalawang traidor na ngayon ay nagkakasukatan. Lorena, ibaba mo yan. Pabulong na utos ni Ramon ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at galit. Nababaliw ka na ba? Kung papatayin mo ako, wala kang makukuha. Ako lang ang may alam kung nasaan ang mga offshore accounts. Narinig ko ang lahat, Ramon. Malamig na sagot ni Mama. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Ang plano mong itapon ako pagkatapos makuha ang bata? Ang plano mong pakasalan ng anak ng investor para sa bagong kapital? Akala mo ba ay ganoon ako katanga? Mas pipiliin ko pang mabulok ka sa impyer, no kaysa panoorin kang tinatamasa ang yaman na ako ang nagplano. Humalahak ako ng mapait mula sa aking kinauupuan. Ang ganda, di ba? Ang dalawang demonyo nagkakaina na. Lumingon si Ramon sa akin, ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot. Manahimik ka, Camille. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi ka laging pakialamera lahat tayo, ay masaya ngayon. Masaya ang ibig mong sabihin ay masaya kayo niloloko ako habang ginagamit niyo ang katawan ko para sa inyong kasakiman. Mariin kong sabi. Ramon, Mama, tingnan niyo ang paligid niyo. Akala niyo ba ay ang mga pulis lang ang dumarating? Bigla kong itinaas ang aking kaliwang kamay. Sa ilalim ng madilim na ilaw kuminang ang aking smartwatch. Ramon, bago mo pa man ako dalhin dito, nahack ko na ang security drone system ng Aguirre Land na kasalukuyang nag-orbit sa construction site na ito. At ang microphone sa suot kong kwintas, hindi lang ito alahas ni Papa. Ito ay isang high-frequency transmitter. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Anong sinasabi mo? Mula sa speaker ng aking relo, isang pamilyar at maautoridad na boses ang umalingaw-ngaw. Ramon Aguirre, Lorena Rosales, malinaw na malinaw ang bawat salita nyo. Ang pag-amin sa medical fraud, ang pagnanakaw ng binhi, ang tangkang pagpatay kay Nurse Mila at ang pangho-hostage kay Camille. Tito Henry! Bulalas ni Ramon, namutla siya ng husto. Hindi lang si Henry Ramon. Dagdag ng boses ni Tito Henry. Kausap ko ang buong board of directors ng Aguirre Land at ang mga kinatawa ng Sikuya family. Naka-livestream ang bawat segundo ng eksenang ito sa conference room ng opisina. Bistado na kayo. Hindi lang sa batas, kundi sa harap ng mga taong pinagkukunan nyo ng kapangyarihan. Hindi ito maaari, sigaw ni Ramon. Sinubukan niyang sugurin ako para agawin ng relo, ngunit isang putok ng baril ang muling umalingaw-ngaw. Tinamaan si Ramon sa balikat. Napasigaw siya at napaluhod sa semento. Si Mama na may nanginginig na kamay ay muling nagkasa ng baril.
Kung mamatay ako, isasama kita, Ramon. Matama na, sigaw ko. Huwag niyo nang dagdagan ang kasalanan niyo. Ngunit bago pa man makaputok muli si Mama ang mga SWAT team ay biglang sumulpot mula sa mga hagdanan at sa mga gilid ng gusali. Ibagsak ang baril, pulis ito! Ibaba ang sandata! Nabitawan ni Mama ang baril. Napaluhod siya humahagulgol habang mabilis siyang nilapitan ng mga otoridad. Si Ramon naman ay pilit na gumagapang palayo, ngunit agad siyang napaligiran ng mga pulis. Camille! Isang boses ang tumawag sa akin. Si Noel. Nakawala na siya sa mga tauhan ni Ramon sa tulong ng mga unang pulis na nakapasok. Mabilis siyang tumakbo patungo sa akin at kinalas ang mga tali sa aking kamay. Noel, tapos na ba? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong na lang. Tapos na, Camille. Ligtas na kayo ng baby. Sabi niya habang mahigpit akong niyayakap. Nakita kong pagdating ni Tito Henry kasama ang ilang mga abogado. Tumingin siya sa akin ng may malalim na lungkot at pagsisisi. Patawarin mo kami, Camille. Hindi namin alam na ganito na pala kalala ang nangyayari sa loob ng sarili naming kumpanya. Sabi ni Tito Henry. Tumingin ako kay Ramon na ngayon ay pinapiringan at nilalapatan ng unang lunas bago dalhin sa presinto. Tumingin din ako kay Mama na nakaposas na at pilit na umiiwas ng tingin sa akin. Ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay ay siya ring kumuha ng lahat mula sa akin. Pero sa huli, wala siyang nakuha kundi ang sarili niyang kahihiyan. Nurse Mila, kailangan niya ng tulong. Turo ako sa kinaroroonan ng nurse. Agad siyang nilapitan ng mga medic. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang matinding kirot ang biglang gumapang mula sa aking likuran patungo sa aking puson. Isang kirot na hindi ko pa naramdaman kailanman. Napakapit ako ng mahigpit sa braso ni Noel. Ah, Noel! Camille, anong nangyayari? Kabado niyang tanong. Ang baby! Noel, parang lalabas na siya. Hirap kong sabi, ang pawis ay nagsisimulang mamuhat sa aking no, kahit malamig ang ulan. Mabilis na tiningnan ni Noel ang kalagayan ko. Labor. Camille, nag-premature labor ka dahil sa stress at trauma. Kailangan ka naming madala sa ospital na yun din. Habang isinasakay ako sa stretcher, nakita ko ang huling sulyap ni Ramon sa akin. Isang tingin ng purong pagkatalo. Nawala na ang kanyang yaman, ang kanyang posisyon, at ang kanyang pangarap na magkaroon ng tagapagmana. Ang katotohanan na baog siya ay kalat na sa buong bansa. Sa loob ng ambulansya, hawak-hawak ni Noel ang kamay ko. Huminga ka ng malalim, Camille. Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Noel, ang anak ko, kailangan mabuhay siya. Bulong ko bago muling dagsain ng matinding sakit. Mabubuhay siya, Camille. Dahil siya ang simbolo ng panalo mo laban sa lahat ng kasinungalingan nila. Sagot ni Noel. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at isang emosyong hindi ko pa kayang pangalanan sa sandaling iyon. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila hinuhugasan ng bawat dumi at dugo sa construction site. Ang gabi ng paghuhukom ay natapos na, ngunit ang laban para sa buhay ng aking anak ay nagsisimula pa lamang. Ang puti at malinis na kisame ng St. Jude Medical Center ang sumalubong sa aking paningin. Malayo sa madilim at maulang construction site dito, ay tanging ang mahinang tunog ng heart monitor at ang banayad na amoy ng disinfectant ang namamayani. Ilang oras na ba ang lumipas o baka ilang araw na pilit kong ijinalo ang aking kamay at agad kong naramdaman ang isang mainit na palad na humawak sa akin. Camille, gising ka na. Lumingon ako at nakita ko si Noel. Mukha siyang pagod, may itim sa ilalim ng kanyang mga mata, pero ang kanyang ngiti ay sapat na para pawiin ang lahat ng bigat sa aking dibdib. Noel? Ang baby! Nasaan ang anak ko? Ang boses ko ay paos at nanghihina. Ligtas siya, Camille. Ligtas ang anak mo. Sagot ni Noel habang inaalalayan ako maupo ng bahagya. Nasa NICU siya dahil 7 buwan lang siyang lumabas, pero matapang siya. Sabi ng mga pediatrician, normal ang lahat ng vital signs niya. Isang munting mandirigma katulad ng kanyang ina. Napaiyak ako sa galak. Gusto ko siyang makita, Noel. Gusto ko siyang yakapin. Mamaya, kapag malakas ka na, dadalhin kita roon. Pero sa ngayon, kailangan mo magpahinga. Marami nang nangyari habang natutulog ka.
Huminga ako ng malalim, hinahanda ang aking sarili sa mga balitang darating. Sina Ramon at si Mama, nag-iba ang timpla ng mukha ni Noel. Formal na silang kinasuhan ng kidnapping, frustrated murder, falsification of documents at medical fraud. Dahil sa livestream at sa testimonya ni Nurse Mila na ngayon ay ligtas na at nasa ilalim ng proteksyon ni Tito Henry, wala na silang kawala. Ang pamilya Saikia ay naghain din ng hiwalay na demanda laban kay Ramon para sa pagnanakaw ng genetic material. Si Mama pabulong kong tanong. Kahit ano pa ang ginawa niya, nananatili siyang anino ng aking nakaraan. Si Madam Lorena, sinubukan niyan iturong lahat kay Ramon pero hindi siya pinaniwalaan ng korte. Ang lahat ng ari-arian niya, kabilang ang perang nakuha niya mula kay Ramon ay na-freeze. Balita ko, wala ni isa sa mga dati niyang kaibigan sa high society ang gustong bumisita sa kanya. Mag-isa siya, Camille. Yun ang pinakamasakit na karma para sa isang taong ang tangi pinahalagahan ay ang tingin ng ibang tao. Tumango ako ng dahan-dahan. Ang hustisya ay hindi laging madali, pero sa huli, nahanap nito ang daan. Salamat, Noel. Kung hindi dahil sa'yo, huwag ka sa akin magpasalamat, Camille. Sa sarili mo, ikaw ang lumaban. Boto niya sa akin. Pero may isa pa akong kailangan sabihin sa'yo, tungkol sa DNA result ng anak mo. Kinabahan ako. Bakit? May problema ba? Inilabas ni Noel ang isang envelope mula sa kanyang bulsa. Nung kinuha ko ang records ng NX 1988B, nalaman ko kung sino ang totoong donor. Camille. Hindi lang basta miyembro ng pamilya Saikia ang donor na iyon. Ang sample na iyon ay orihinal, nakabilang sa isang reserved line para sa mga taong may espesyal na kontribusyon sa medisina. Tumingin si Noel sa aking mga mata. May isang emosyong hindi ko maipaliwanag. Camille, noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo bago pa man tayo magkakilala sa library, nagtrabaho ako bilang research assistant sa foundation na pinunduhan ng tatay mo. Isa ako sa mga naging donor para sa programang iyon para makatulong sa tuition ko. Ang NX 1988B, iyon ang code ko. Napatigil ang mundo ko. Ang tibok ng puso ko ay tila huminto sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Noel. Ano, Noel? Ibig mong sabihin, "Oh, Camille!" Mahina hong sabi ni Noel. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Ang anak mo, siya ay anak ko rin. Hindi ko alam noong una. Nalaman ko lang noong sinimula nating imbestigahan ang code. Kaya pala nung unang beses kitang makita sa Batangas na hawak ang tiyan mo, nakaramdam ako ng isang koneksyong hindi ko maipaliwanag. Hindi lang ito tadhana, Camille. Ito ay isang himala. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Gulat lito o ligaya, pero habang nakatingin ako kay Noel ang lalaking hindi ako iniwan sa gitna ng ulan, ang lalaking itinaya ang buhay niya para protektahan ako, isa lang ang naramdaman ko. Kapayapaan. Noel? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi aksidente ang lahat ng ito. Ibinigay ka sa akin para ayusin ang lahat ng sinira nila. Pagkaraan ng isang linggo sa wakas, ay pinayagan na akong hawakan ng aking anak. Isang maliit na sanggol na may makapal na buhok at mga matang kasing talino ng kay Noel. Pinangalanan ko siyang Gabriel, hango sa pangalan ng tatay ko. Habang nakaupo kami ni Noel sa garden ng ospital, bitbit ko si Gabriel, tiningnan namin ang paglubog ng araw. Anong plano mo ngayon, Camille? Tanong ni Noel. Babalik ako sa Aguirre Land. Hindi bilang asawa ni Ramon, kundi bilang bagong CEO. Ipapangalan ko ang kumpanya sa tatay ko. At ang lupa sa Batangas, gagawin ko itong isang santuwaryo para sa mga inang biktima ng pang-aabuso. Sabi ko nang may paninindigan. Mukhang abala ka sa hinaharap, biro ni Noel. May puwang pa ba ang isang doktor sa probinsya sa buhay mo? Ngumiti ako sa kanya, ang pinakatunay na ngiti sa loob ng maraming taon. Noel? Ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para maniwala na may mga lalaki pa palang marunong rumespeto at magmahal ng tapat. Hindi ka lang doktor sa buhay ko. Ikaw ang pamilya ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang aking sinapupunan ay hindi na tahanan ng mga lihim, kundi tahanan ng pag-asa. Ang sugat ng nakaraan ay maaaring mag-iwan ng pilat, pero ang pilat na yon ang magpapaalala sa akin na ako ay isang babaeng lumaban, nanalo, at muling nagmahal.
Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang simoy ng hangin sa Batangas ay hindi na amoy alikabok at gulo, kundi amoy ng mga bagong sibol na bulaklak at sariwang dagat. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming lumang bahay sa Sitio Esperanza. Ang bahay na dati ay balak gibain, pero ngayon ay mas matatag pa sa anumang gusali sa Maynila. Sa ibaba sa malawak na lupain na dati ay pagmamay-ari ni Papa, makikita ang isang malaking marker na may nakasulat. Rosales Sanctuary, isang kanlungan para sa mga ina at anak. Hindi ko itinulay ang resort ni Ramon. Sa halip, ginawa ko itong isang NGO foundation na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at human trafficking. Camille, handa na ang lahat sa loob. Hinihintay ka na ng board para sa ribbon cutting. Tawag sa akin ni Tia Rosa. Mukha siyang mas bata at mas masaya suot ang kanyang pinakamagandang Filipiniana. Susunod na po ako, Tia. Sagot ko ng may ngiti. Bago bumaba, tiningnan ko ang huling report sa aking tablet. Ang balita tungkol kay Ramon Aguirre ay hindi na naging headline, kundi naging isang babala na lamang sa mga tabloid. Sinasabi na sa loob ng kulungan unti-unting nawawala sa katinuan si Ramon. Ang kanyang pagiging narcissist ay hindi kinaya ang katotohanang wala na siyang yaman, at ang buong bansa ay alam ang kanyang lihim na pagkabaog. Ang dating makapangyarihang tagapagmana ay isa na kayong anino sa likod ng rehas. At si Mama nabalitaan kong nasa isang maliit na paupahan siya sa labas ng Maynila. Sinubukan niyang humingi ng tawad sa akin sa pamamagitan ng mga sulat. Pero alam ko ang sulat na galing sa puso at sulat na galing sa pangangailangan, hindi ko siya kinamumuhian. Pero pinili ko ang katahimikan. Ang pagpatawad ay isang proseso at sa ngayon, ang kapayapaan ng aking anak ang mas mahalaga. Mamama, isang munting tinig ang pumutol sa aking malalim na iniisip. Lumingon ako at nakita ko ang isang batang lalaki na mabilis na gumagapang sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na bola. Si Gabriel. Isang taong gulang na siya, malusog masiyahin at may mga matang, tila palaging may itinatanong. Binuhat siya ng isang lalaking hindi kailanman bumitaw sa aming dalawa. Dahan-dahan, Gabriel. Baka mapagod ang mama mo. Biro ni Noel habang karga-karga ang aming anak. Lumapit ako sa kanila at humalik sa pisingi ni Noel. Si Noel ay hindi na lang doktor sa aming barangay. Siya na ang tumatayong medical director ng aming foundation. At higit sa lahat, siya ang naging sandigan ko sa bawat hakbang ng aking pagbangon. Salamat, Noel. Sa lahat, pabulong kong sabi. Wala yan, Camille. Sabi ko naman sa'yo, ikaw at si Gabriel ang pinakamagandang redyolong ibinigay sa akin ng tadhana kahit na dumaan tayo sa butas ng karayom para makuha ito. Sagot niya habang iniaabot sa akin si Gabriel. Sa harap ng maraming tao sa aming bayan, sa ilalim ng sikat ng araw, na tila nagbabasbas sa aming bagong simula pormal naming binuksan ang Rosales Sanctuary. Ang kumpanya sa Maynila ay maayos na ring pinatatakbo ni Tito Henry bilang chairman, habang ako ang nagsisilbing CFO, isang posisyon na nakuha ko hindi dahil sa asawa ako ng isang Aguirre, kundi dahil sa aking sariling kakayahan at danggal. Habang tinitingnan ko ang aking pamilya at ang mga taong naniniwala sa akin, naalala ko ang gabi sa hotel kung saan gumuho ang mundo ko. Akala ko noon ay katapusan na ng lahat. Akala ko ay habang buhay na ako mabubuhay sa kahihiyan. Pero natutunan ko na ang sinapupunan ng isang babae ay hindi lang pinagmumulan ng buhay. Ito ay simbolo ng katatagan. Ang mga lihim na itinanim ng kasamaan ay maaaring magdulot ng sakit, pero ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Ako si Camille Rosales. Dati ay isang biktima, ngayon ay isang mandirigma. Ang lihim ng aking sinapupunan ay naging mitsa ng aking pagbagsak. Pero ito rin ang naging pundasyon ng aking pinakamalaking tagumpay. Sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa shares ng kumpanya o sa lawak ng lupain. Ito ay matatagpuan sa yakap ng isang anak, sa tapat na pag-ibig ng isang katuwang, at sa danggal na hinding-hindi na muling mabubura ng kahit na sinong mapang-api. Tapos na ang dilim. Maligayang pagdating sa aming bagong umaga.